parang may gustong mensaheng iparating sana na pasintabi kay Kong Dante Marcoleta. May gusto siyang mensaheng gustong Iparating, no? iparating, di ba? Na na-click sila ni VP Sara. Na-click sila ni VP Sara at ano to, ang mensahe rito, nakamanman at nagmamasid ang nirerespeto nating Iglesia ni Cristo sa mga kaganapang pampolitika. Isang palakpakan ho muna para sa ating mga iniiudulo dyan sa Third Floor Studio. Alam niyo mga kababayan, tayo isang ayon dyan sa obserbasyon na yan, itong si Sir Marlon at itong si Ma'am Pamela. Kaugnay dito kay Congressman Rodante Marcoleta, dito kay Vice President Sara Duterte. Pagdating sa paninindigan at prinsipyo at sa mga issue ngayon sa ating bansa, talagang nag-click ho itong dalawang individual na to. Pero ang term na gagamitin natin dyan, itong si Kong Dante at itong si VP Sara, meron ho silang chemistry. No, talagang kahit hindi ho sila nag-uusap o nagbubulungan lang pagka may hearing. Kitang-kita ho natin yung pagtayo nila sa mga issue, sa mga kabalintunaan, ika nga nitong si Kong Dante sa mga issue sa ating bansa. Talagang parehas na parehas ho, no? Kaya di ho tayo nagtataka, yung mga taga-suporta ni VP Sara, talagang suportado ho itong si Congressman Rodante Marcoleta. At para dun sa mga naghahanap sa akin dyan sa Third Floor Studio, mga kababayan, hindi ko ho alam kung bakit hindi sila nagla-live. No, kasi tayo din ho inaabangan yung mga live ni itong si Sir Marlon at itong si Madam Pamela, no. Ngayon hindi natin naabangan kaya gagawin na lang ho natin ng reaction video, no. Kung gusto niyo magkaroon ng update, i-follow niyo lang ho yang si Pambansang Dalaga. Punta ho kayo sa FB, makikita nyo ho siya doon. Maya't maya, meron hong meron hong update. Pero wag nyo ho silang hanapin sa akin. Yan si Madam Pamela. Naku po, yan na naman si Madam Pamela. Punta lang ho kayo sa FB page niya. Doon ho, maya't maya, meron ho kayong matatanggap na update dito kay Madam Pamela. Pero bago ho tayo magbigay ng reaksyon dyan sa kanilang live na yan kanina na hindi natin napanood, ngayon pa lang ho natin papanoorin. Kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba. Para pagka meron ho tayong upload, kayo ho ang pinakaunang makakakita. Ayun na nga mga kababayan, bago ho natin umpisa ng ating talakayan, pasadaan ho muna natin ang best friend nitong si Madam Pamela. At kung sino yung best friend na yan, walang iba kundi yung si Migs Nograles. Yari na naman tayo nito. Di ba best friend mo to, Madam Pamela? Ayun na nga mga kababayan, hindi niya best friend. Baka yariin ako. Hindi niya best friend. Naku, tayo sukang-suka dito sa ali na to. Alam nyo, papakita ko sa inyo kung gaano ka-plastic at manggagamit itong si Migs Nograles. Kayo ho mag-ingat dito sa ali na to para doon sa mga... Kasi... Di ba, yung pag-eepal niya diyan sa ano na yan, diyan sa mga hearing sa House of Representatives, doon sa pagbanat niya sa SMNI at sa napakarami pa hong kalokohan na kinasasangkutan itong ali na to sa mga hearing diyan sa House of Representatives, ang lumabas na ano diyan, alingas-ngas, meron daw ho siyang balak na tumakbo ng pagka-mayor sa Davao City. Tama? Ngayon no mga kababayan, pinabulaanan niya ho yung ano na yun, napabalita na nagbabalak siyang tumakbo ng mayor diyan sa Davao City sa papalapit na 2025 election. Ang sabi daw ho niya, fake news yan. Pero base sa ating mga nababalitaan na diyan sa mga taga Davao, talaga hong pumupustura. At ang matindi daw ho dito, di umano, merong isang babae, hindi ko alam kung si Mix to baka hindi naman si Mix to. Hindi si Mix to hindi si Mix. Baka akala nyo hindi si Mix yan itong di umano, meron daw isang ale na gustong kumandidato dyan sa Davao. Hindi si Mix. Okay, hindi si Mix Nograles yan. Nanghingi pa daw, di umano, ng garantiya ng 1 bilyon para sa kanyang pagkandidato ng pagka-mayor sa Davao City. Hindi si Mix na tinutukoy natin dito, ha? Baka balikan tayo nitong si Mix. Hindi si Mix yung tinutukoy natin dito. Di umano, merong isang babae. Itago na lang natin sa pangalang Halimuyak. O di naman ho kaya, wag na lang, basta babae. Sabagay, kung 1 bilyon nga naman ang hiningi niya para sa pagtakbo niya na yan, diyan sa Davao, hindi ho natin babanggitin kung anong posisyon. Mayor ba yung nabanggit natin kanina? O, yun. Pero hindi si Migs. Ngayon, mga kababayan, sa manalo man siya at matalo, wala na ho siyang pakialam. Meron na ho siyang 1 bilyon. Totoo ho ba yun? Tayo nagtatanong dito.
Bato-bato sa langit, ang tamaan ay manggagamit. Okay? Gaano ho ba kamanggagamit yung alin na yan? Heto ho mga kababayan, meron pa hong nalalaman na pa-picture-picture yung alin na yan. Yan ho mga kababayan, ganyan ho kung mag-post nung una, itong si Migs Nograles, ayan ho, itong si Mayor Basti dito sa tingin ko, hindi siya natutuwa sa nakikita niya. Kilala nyo naman ho yung mga, di ba? Baka Ellen Adarna yan. Baka yung mga chika babes nitong si Mayor Basti, napakaganda. Tapos, sasayaw sa harap niya, ganyan ang pagmumukha. Naku po, baka masukay ang si Mayor Basti. Hindi po basta-basta yan. Kayo naman, Ellen Adarna. Naku po, yan na nga ba sinasabi natin? Ganon ho katindi yung si Mayor Basti, no? Ganon ho yung mga ano niya, yung mga chika babes niya noon. Pero ngayon ho, nagbago na ho yan. Ang focus na lang ho ni Mayor Basti ngayong mga panahon na to ay magserbisyo para sa ating mga kababayan. At sana, yung alingas-ngas na tatakbo siya ng pagkasenador, totoo ho yun. Dahil tayo ay umaasa na magkaroon, na dumami yung mga senador na mayroong yagba dyan sa Senado. Gaano ba kamanggagamit itong mga Nograles na to? Ayan ho mga kababayan. Pero yung 1 bilyon, hindi ho si Migs yung tinutukoy natin doon Ano ho yun? Kumbaga, alingas-ngas lang yon pero hindi ho si Migs yung tinutukoy natin na yon. Yun daw alin na yon na balak tumakbo ng pagka-mayor, binabackupan daw siya ng isa sa pinakamakapangyarihan na politiko ngayong panahon na to sa administrasyon ni Marcos Jr. Ang initial ng pangalan niya si, ayan, para malito kayo lalo. Si, guluhin natin. Guluhin natin. Crocodile. Crocodile! Huwag na nga natin patagalin. Ito talaga si PH, puro kalokohan. Ito na. Pakinggan na ho natin ang mga punto de vista ng ating mga iniidolo dyan sa Third Floor Studio, Your Happy Network. Ito mga kababayan, pahinga ka na dyan, Migs, dahil ikaw yung larawan ng isang ali sa politika na kung saan ang panggagamit mo sa mga politiko ay ang mga Nograles na yan habang merong mapapala sa isang politikong maimpluwensya, gagamitin at gagamitin ho nila. Hindi ho nila naisip na yung anong pangalan ng kapatid niya, yung Nograles na ginawang sekretary o undersecretary ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Hindi ho naisip na kahit nakalaban sa politika yung mga Nograles na yan sa Davao, hindi, sama-sama tayo. Yun ang totoong unity, okay? Ito, si Madam Pamela at itong si Sir Marlon ng Third Floor Studio. Gusto ko lang pasadaan kasi itong alin na to, itong si Migs Nograles. Kasi every time na nakikita ho natin mukha niya, yung pag-epal niya sa social media, sobrang nasusuka ho tayo. At para makilala ng ating mga kababayan kung gaano kawalang kwentang politiko itong si Migs Nograles. Sa mga taga Davao, hindi ko natin alam kung mag-PBA party list ba yan, tapos na ba yung pagka-PBA niya, tatakbo siya ng pagka-mayor, yun, chismis lang ho yun. Tingnan natin, abangan ho natin sa mga susunod na araw. Pagka tumakbo ho ng pagka-mayor sa Davao, yung si Migs, alam na this. Pero yung 1 bilyon, hindi ho siya yun, Dinilinaw ko ho dito. Ngayon, kayo na hong bahala. Bahalang mag-isip kung sino yung tinutukoy natin na nanghingi ng garantiya na 1 bilyon para sa kanyang kandidatura ng pagka-mayor. Hulaan nyo na lang kung saan probinsya ng Pilipinas. Pero hindi si Migs yung tinutukoy natin. Okay, malinaw yun. Hindi ko pinangalanan, hindi ko si Migs yun. Taasan ko hong sinasabi sa inyo na hindi si Migs yun. Basta binapakapan ho siya ng isang napaka-impluwensyang politiko. Itong politiko na to, pagka sinabi niyang wala kang budget, wala kang budget. Itong politiko na to, pagka sinabi niyang gurgor ang istasyon nyo, gurgor sigurado. Yun ho ang bumaback up doon sa doon sa ali na gustong maging mayor. Talagang sa tingin natin, kalaban ba naman Duterte? Baka kulang ang 1 bilyon dyan. Gawin nyo ng 10 bilyon dahil pagka tumakbo si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kahit sino pang Nograles, kahit yari tayo dyan. Yoko na. Pero hindi si Migs yun. Okay, game. Pero sinasabi natin dito, hindi mananalo si Migs. Maski sinong Nograles na magbabalak na tumakbo dyan sa Davao City, hindi daw sila mananalo.
Base yan sa mga naririnig nating mga dabawenyo. Ito. Si Madam Pamela at itong si Sir Marlon Third Floor Studio. Your Happy Network. Subscribe na ho kayo. Pag wala ho silang upload, pupunta sila dito sa PH Update. Hoy PH, ba't wala pang upload ang third floor? Hindi ko ho alam. No? Punta ho kayo sa FB page nitong si Madam Pamela, T with Puri. Yan, kay Sir Marlon. Tanongin nyo ho sila doon at sabay nyo na rin kung follow sa kanila. Okay? Game. Pwede, pero ano to eh. Parang may gustong mensaheng iparating sana. Pasintabi kay Kong Dante Marcoleta. May gusto siyang mensaheng gustong Iparating, no? iparating eh, di ba? Na-click sila ni VP Oo, Sara. click sila ni VP Sara at ano to, ang mensahe rito, nakamanman at nagmamasid ang nirerespeto nating Iglesia ni Cristo sa mga kaganapang Yun. pampolitika. Marlon, yun na lang ginagawa ng isang Congressman Marcoleta na isang kapatid o miyembro ng INC sa mga hearing sa Congress na taliwas sa kung ano ang direksyong gustong ilatag ng isang Speaker Martin Romualdez na lahat all-in dapat sa kanya. Pero siya talagang, ang tawag dito? Counterflow, Naka-counterflow siya. parang baliktad. It seems as if na, Ang diretso, ang nasa tuwid na daan, ang isang Congressman Marcoleta. Pero ang pamunuan ng Kongreso ay talagang sabay-sabay naka-counterflow. And patunay dyan yung mga committee na hawak ng isang Congressman Marcoleta, tinanggal pa sa na tinanggal sa kanya. Na isang malaking pagyura sa institusyon. Kamakailan lang nung opening ng budget nasa plenary na, di ba? Sa plenary sessions nung sa budget, ang sabi ni Speaker Martin, kailangan may transparency at may accountability. Yun yung Kung may transparency and accountability, bakit kailangan yung tanggalan ng committee chairmanship at tanggalan ng mga committee membership ang isang Yun. Congressman Marcoleta? Yun, kilala ang problema ngayon doon. na isang fiscalizer. Oo nga. Totoo yan, Marlon. At maraming humanga sa ginawa niyang yun. Alam nyo kung talagang yung check and balance yung krusada nitong mga congressman na to dyan sa House of Representatives. Di ba yung pinagmamalaki nila sila daw yung check and balance? Isa lang ho sa mga congressman ngayon ang naririnig natin na talagang tinatayuan yung mga issue ngayon sa ating bansa. Talagang pagdating sa presyo ng elektrisidad, presyo ng mga pangunahing bilihin, boses ng mga mahihirap dyan sa House, ang naririnig lang natin yan si Dante Marcoleta. Meron ba kayong ibang congressman na naririnig na bakit mataas ang singil ng Meralco? Bakit sobra-sobra ang singil nitong mga ang tawag dito, yung mga energy generator company? Diba? Wala ho. Si Dante Marcoleta lang ang naririnig natin dito, sa totoo lang. Yung iba, yung ibang mga congressman, imbis na banatan itong mga kumpanya na to, yung mga distributor ng elektrisidad, sila pa ho ang naglalabi para sa kanila, anak ng tokwa. Yun talaga isa sa kinalulungkot natin, no? Yung ibang congressman diyan, halatang nabili ho sila ng mga distributor ng elektrisidad. Kasi meron hong generator, merong distributor. Itong mga distributor na to bumibili sa mga generator. Ang matindi pa ho dito, yung generator, ang may-ari din ho yung distributor. Pagka sinabi ng distributor na magtataas ang presyo nitong generator, wala ho magagawa ang sambayan ng Pilipino. Alam nyo sinong tumatayo dyan sa House of Representatives para dun sa mga ganong klaseng issue? Si Congressman Dante Marcoleta. Sa mga hindi pa nakasubaybay doon sa mga paggalaw niya na yon dyan sa House. Marami ho tayong napanood na hearing nitong si Kong Dante na talagang nakikipagbalagbagan siya dyan. At yung mga ibang congressman, kitang-kita yung na meron ho silang pinapanigan yung mga distributor kagaya ng anong tawag dito, yung Meralco, 'di ba?
Yun lang naman ho yun eh. Ang problema ho talaga dito sa ating mga congressman dyan, hindi na ho nila ginagawa yung kanilang mandato na protektahan ang interes ng bawat Pilipino. Pinoprotektahan ho nila ang interes ng mga mayayamang, merong malalaking kumpanya na yung kanilang mga kita ang kanilang iniisip lang. No? Yun lang ho ang kanilang... ano. Kaya kung Marcoleta ho, yan ang sinasabi ko ngayon, meron ng kung tawagin Marcoleta fever. Meron ng Marcoleta fever. Di ko natin alam, yung mga kababayan natin, lokong-loko dito kay Kong Dante. Napakagandang sinyalis naman ho niyan. No, napakaganda. Tayo ho natutuwa dito sa PH Update at sa mga content creator na talagang itinutulak itong si Kong Dante at isa na ho dyan, ang third floor studio. Na natutuwa ho tayo pagka nakakarinig ho tayo ng pag-aanalisa sa mga ginagawa nitong si Kong Dante. No? Yung bawat pagkibot niya, merong content about kay Congressman Rodante Marcoleta. Tuloy ho natin. na May na-audio, may pagtatanggol. na-audio. Talaga. Lakasan ko na lang, sir. Lakasan ko na lang. Dots TV, never can. Pa-check po, pa-counter. Trollmaster, kamusta po? Kamusta? Si Audio. Oh, loud and clear, sabi ni Lime Sky 11. Thank you. Umayos. Loud Kasi and clear, panic loud and eh. clear. Hindi, syempre, di ba? Sayang yung mga... Oo, sayang Very kasi clear. nung isang Salamat. sayang ho, ang haba ng sasabihin nila, ang haba ng pag-aanalisa nila, napakalaman ng kanilang talakayan. Nung isang araw, yung audio, napakasabog. Kaya tayo rin na nangihinayang. Kasi alam ho natin ang feeling na ire-record mo ng 30 minutes ang yung video, ilalabas mo lahat ng punto de vista mo. Pagka papakinggan mo yung video mo, hindi ho natin mawari kung anong klaseng audio. Alam niyo ba, ganito na ginagamit nating mic, yung sakit ng pag-ano na yan, pagla-live, pagre-record, meron ho tayong iisang problema pagdating sa ganyan, no? Kaya kailangan double, triple check lahat, audio, video, lahat. Naiintindihan ho natin yan, naiintindihan. At sana sa mga viewers, wag naman ho kayong mag-alburo. Minsan kasi yung mga viewers nagagalit, hindi na naiintindihan. Ano ba yan? Third floor. Hindi, kasi kanina Marlon, gusto ko lang kasi sabihin na yung mga ginagawa ng isang Congressman Marcoleta sa Congress, ano to parang since member nga siya ng INC, tinanong na natin to dati sa vlog natin, is it him also speaking in behalf of Iglesia ni Cristo? Yung bang mga sentimento niya is the same as the sentiments of the whole congregation. Yung kanyang yung kanyang Gusto natin pasadahan yang ano na yan, yang topic na yan No, kasi pero yung ano ho kasi mga malalakas lang na nila lang ang makakapag-ano niyan. At isa ho yang si Madam Pamela ang makakapasok diyan sa usapin na yan. Tayo ayaw na. Mga kamali ho tayo kaya pakinggan ho natin kung paano nila aatakein ito. Kasi isa ho siya sa mukha ng INC pagdating sa politika sa ating bansa. At ayaw naman ho nating isipin na kung ano yung tinatayuan ni Kong Dante sa mga usapin ngayon sa ating bansa. Malamang yung pagdating sa divorce, pagdating sa kuryente, pagdating sa mga mahihirap, malamang kapareha kung ano yung tayo ni Kong Dante dyan, yun ho ang tayo ng INC. Kasi alam naman ho natin, marami ho ngayon, ang yung advocacy ng INC, nakita ho natin ang pagtulong nila pag may kalamidad talagang nandyan ho sila. No? Pero yung pagka doon sa aspetong politikal, yung bangayan, yung ingay, yun ho, doon tayo na napapatanong kung eto bang ginagawa ni Kong Dante yun ba ang tayo ng INC? Pakinggan natin tong si Madam Pamela. Atakayin mo, Madam, atakayin mo. paglaban or pangingestyon ng mga budget or yung pangingestyon nila ng pagtatanong nila o maling pagtatanong nila at maling pag-assess nila ng OVP budget disbursement na nangyari. Is it the same sentiments as the whole INC? Posible. Di ba? Mahirap magsalita para sa INC, kasi Yes, opinion lang naman po namin. Pero kahit nga yung KOJC hindi natin mapangunahan kung ano ba talaga ang pulso nila pagdating sa politika ngayong mga panahon na to. Kasi hindi ho tayo basta makakapagsalita kung anong tayo ng mga religious group na yan sa mga kasi ano ho yan pinag-uusapan ho nila yan, kaya hindi ho natin pwedeng mapangunahan. Pag pinangunahan natin yan, peking news na tayo. Ano na ho tayo dyan, peking news. At ayaw ho nating mangyari yun, no? Kasi ang puhunan lang natin dito, yung ano natin, yung kredibilidad natin, kung ano yung mga nangyayari, yun lang pag-uusapan natin. Kaya yung sinasabi natin, pagdating sa kahirapan, pagdating sa kapakanan ng mga mahihirap,
malamang sa malamang, ang tayo ng INC, yun ang tayo ni Kong Dante. Pero pagdating doon sa maiinit na issue sa politika, yun ho ang di natin alam. Hanggat hindi pa ho umabot yung sukdulan ni Kanga, hindi ho natin game. Alam naman natin na tuwid at maayos ang gusto ng Iglesia ni Cristo. Sana, Kahit sa kanilang mga sana makaano natin to, makakulab natin itong third store, no? Makaano natin, makakwentuhan natin. Itong si Boss Badong, nakakwentuhan na nila eh. Nagulat nga si Madam Pamela, muntik na siyang mahulog sa kinauupuan. No, sana, no? Third floor, kwentuhan tayo, kwentuhan game. Sali ako sa ninyo, sa kwentuhan niyo. Sarap ka kwentuhan, masarap yung batuhan, masarap ka batuhan. Magaling yung dalawang yun. Baka di nga tayo makapagsalita sa mga yun. May starstruck na naman tayo. aral, puro kaayusan ang itinuturo At sa kapayapaan. kapayapaan. Walang ano yan, hindi malayo yan sa kung ano rin ang meron turo ang KOJC. Correct. Yung peaceful ways lang lagi. Naman. Marlon, yung peaceful ways Ginulong lang. naman talaga ang KOJC dahil dun sa gusto nilang mahuli ang Pastor Apollo Kibuloy para tuluyang mapasag at mabalian ng Pangulong Rodrigo Duterte. So kasi ang sabi sa balita ay nag-courtesy call or nag-courtesy visit ang isang VP Sara. When we say that it is a courtesy call, the initiative to ask for a time or an audience with the other, initiative ng OVP. Is that Siguro. the same? Siguro. Kasi kung halimbawa, Marlon, mag-courtesy call ako sa'yo, pero kabang Siguro. oras kasi, di ba, Siguro. ang simula galing sa Office of the Vice President. Oo naman. So my question here is, or many people will ask now, was it personal or political? The way we also ask when VP Sara visited former Vice President Leni Robredo sa Bicol, was it personal or was it political, the talk? Yan, di ba? Di natin alam. Antayin natin na magkwento si VP Sara. Mhm. And alam ko rin, hindi may iwasan ni Congressman Dante Marcoleta na magkwento rin siya. Oo, at Diba? Kasi although ang kalidad ng isang Congressman Dante Marcoleta ay hindi kasing kalidad ng Atty. Barry Gutierrez, ay, para sus, malinaw, oo. na Ang layo, daldal na Marlo. walang laman. Oh. Layo-layo Oo. naman. Sa pangyayaring ito na sa pagdalaw ng isang Vice President sa INC, Marlon or kay Ka Eduardo yata siya pumunta. Hindi rin kasi Marlon mapagsasawalang bahala na somehow sa usapan na to nagbe-benefit ang isang Congressman Marcoleta because he is INC. Naman Pam, lahat ng ginagawa ngayon ni Congressman Dante Marcoleta ay tumatabo ng mga papuri at paghanga sa kanya mula sa taong bayan. Nang somehow hindi niya sinasadya. Hindi niya sinasadya. Oo. Hindi niya sinasadya. Talaga lang nasabik lang ang taong bayan na makakita ng isang mambabatas Na lumalaban. Sa katiwalian, matapang at matilinong lumalaban. Hindi yung pambobola lang ang sasabihin sa mikropono. Correct. Ito talagang nakikipag-diskusyon, nakikipag-debate ng naaayon sa batas. Kasi may mga mambabatas na puro lang eh. Ito matalinong paraan niyang matalino, binibigay, dinideliver ang kanyang argument, Magaling. Marlon. Correct. Nakabase ito sa batas, nakabase ito sa kung ano yung kanyang matagal ng karanasan bilang isang lawmaker. At yung kanyang alam. Kaya nga ho mga kababayan, maraming bumilib dito kay Congressman Dante Marcoleta, no? Kasi yung mga crocodile dyan sa House, ginagamit din naman ho nila yung word na batas. Kaso, pagka ginamit nila yung word na batas, halatang-halata ho sila na meron silang interest na isinusulong sa paggamit nila na yan sa word na batas. Minsan nga, hindi na nila ginagamit yung word na batas. Wala nang batas-batas sa mga yan. Mantakin nyo yun, bago ho pala kayo maging vice chair ng isang committee, kailangan nyo maging membro. Ngayon, pagka sinibak kayo bilang vice chair, automatic magiging membro kayo. Ang ginawa ho nitong mga to, walang pasabi, sinibak itong si Kong Dante. Meron ho palang kung tawagin, courtesy yan.
bibigyan mo ng abiso yung membro o yung vice chair diyan sa mga komite pagkasisibakin nyo na. Pero hindi ho yun ginawa kay Congressman Rodante Marcoleta. Kaya believe ang ating mga kababayan kahit ganyan na nangyari kay Kong Dante diyan sa House of Representatives dahil nakita ho nila ang tayo ng mama para talaga sa sambayan ng Pilipino at para dun sa batas na tama. Yun nung kasi, ang batas ho kasi ng mga aso ni Tamba, alam nyo ano, kung ano lumalabas sa kanilang bibig, yun ang batas. Diba? Walang rules of evidence dyan. Hindi ko kagaya dyan sa mga ahensya ng pamahalaan. Kung ano yung lumabas sa bibig nitong si Dan Fernandez, yun ang rules of evidence. Tinanong niya yung isang abogado, bakit yung pinakawalan? Eto na, may problema. Oh. Kami naman nung mayayari dyan. At dahil sa rules of evidence, kaya na pinakawalan. Anong gustong gawin nyo? Gawin namin, ikulong namin yan ang walang dahilan. Ano naman ho yun? Illegal detention yun. Hindi kasi abogado, hindi tayo abogado. Kumbaga, nakinig lang tayo. Ngayon, kung mali tayo, welcome ho kayo dyan sa comment section para i-correct nyo ko. Ganun lang ho kasimple yun. Naman. Sabi ko nga pa, ano kaya, kung meron man lamang na 5 Dante Marcoleta saka Vic Rodriguez sa Senado, Yun. at meron 15 Dante Marcoleta at Vic Rodriguez sa Kongreso, Alam mo kung- taob to mga Sa taob si- to mga yang guns. Sa senaryo na sinabi mo, Marlon, alam mo kung sino ang panalo? Sino? Hindi naman yung mga 5 yon o mga 10 mga clone images or qualities na yan Oo. Ang mamamayang Pilipino. Correct. Sila ang magbe-benefit sa Tama. kapag tayo ay nakapagpaupo ng 5 Marcoleta o 5 Atty. Vic Rodriguez. no? Di ba? Ang ganda eh. At inaantay ko yun na mag-beat yung dalawa. Ano? Eh, Oo. Sana, Marlon. Sana. Tayo excited din kung sakaling magkita itong si Kong Dante at itong si Atty. Vic Rodriguez, no. Sana wala naman nung imposible. Malay nyo, sabay pang mag-file yan ng kandidatura nila, no. So, hindi naman natin lang pagka nangyari yun, napakaganda ho noon. No, di ba? Sana no. At sa kampanya kung sakali man mag-cross ang landas nitong dalawang individual na to. Hindi ko natin alam kung anong tingin ni Kong Dante at nitong si Atty. Vic sa isa't isa pero noong unity team nagkita ho yung dalawa na yan kasi isinama nitong si BP Sara itong si Kong Dante diyan sa unity team na yan, no. Gusto ko natin, excited ho tayo na ma-interview itong dalawa na to at talagang marinig natin ang mga punto de vista nila. Di ba magkakaroon naman senatorial debate? Si Kong Dante nagdeklara na kaya sigurado maririnig natin yan. Makikipagbalagbagan yan sa stage. No, yung mga nagpapanggap na vanguard ng budget dyan, kailangan nyo manahimik. Yung pinapatayo yung Senate building, yung pasimuno yan yung si Ping Lacson, pasimuno yan. Sa napakalaking gastos, ang daming nagugutom, flood control, billion ang ginastos ng sambayan ng Pilipino dun sa new Senate building na yon. Para daw merong yung landmark. Pag may turista, may tahanan ng Senado. Huwag niyong iboto yun. Wala akong kwenta yun. Actually, Marlon, meron akong tanong. Ikaw, mas bihasa ka sa pag-analyze ng politics. Magaling. Yes, ikaw. Bakit? Bakit taon-taon every election nilalapitan ng mga kandidato ang Iglesia ni Cristo? Kasi by history, ang Iglesia ni Cristo yung may tinatawag na command votes. What does it Pagdating mean? sa mga religious sector. Ano Sila ang yung- layman's term ng command votes? Sila yung solid talaga kung bumoto. Oh. At kung tama ako baka pwede po akong imali. Pagkakaalam ko, ilang araw bago ang eleksyon, maghahayag ng listahan ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo. At dun sa listahan na yun ang susundin ng kanilang mga miyembro na iboboto mula national candidates hanggang local candidates. Okay. Proven yun. Base sa sinasabi mong yan, so ibig sabihin, internally, meron silang discussion na, alam mo yung sa mga crime scene, sa mga investigative movies, Marlon, di ba? Meron dyan yung mukha ni Marlon, tapos may mga tao sa ilalim. May Gumaganon mga ba kaya matrix, sila? may mga Matrix. Hindi natin alam. Meron kaya silang Pero ganon? sigurado ko, nag-a-assess sila, nag-i-evaluate sila, at Correct. nagbibigay sila ng kanilang opinion at kapasyahan kung sino yung karapat-dapat
na iboto ng kanilang miyembro. So sinasabi mo, nagpo-profile sila Nagpo-profile. ng tao or kandidato na merong shared values na kagaya na meron sila. Oo, Kung tama. dapat kung may prinsipyo, Tama. dapat kung merong tapang, Talino. talino, kakayahan. At pagmamahal sa bayan. Yun. Unang-una yan, Marvin. Unang-una. Pero, alam mo, Una ang yun, pagmamahal sa bayan should not be a stand-alone reason for one to qualify. Yeah. Dapat meron siyang kakambal na dapat marunong ka. Dapat may somehow kwalipikado ka. Oh, May hindi, alam ka. Hindi yung pakit ka lang. Yun. Kasi Hindi yung ako, pakit ka lang, tapos magsasalita ka sa mikropono, may binabasa ka pa. Minsan ka lang magsalita sa mikropono na walang binabasa, wala naman laman. Di wag na. marami bang ganyan? Marami, pamela. Napakarami. No? Marami. Ilang beses ka na ba bumaro? Alam mo yan, alam mo yan. Ito, Marla, ang isa ko pa kasing tanong, ano ang halaga ng religious group sa pag-iimpluwensya? Kasi because we're talking about INC and we know that INC is a religious group and it has been them practicing this block voting. Sobra pa, ma. Sa pagkakaalam ko, ang INC, merong, baka mali ako sa pagkakaalam ko, meron silang 2 million votes. Solid votes yun. Wow. Na Solid. kapag ka sinuportahan ka ng INC, ibig sabihin, may plus 2 million votes ka na. Because Wow. they have 2 Sa million national members. Sa national. 2 million 2 members. million members. National na yan. National na yan. So Solid pag na yun, binitbit ka automatic. pala nila, ano ka, guaranteed ka ng 2 million. And wag natin Grabe, no? Pagka pala meron silang party list, pagka meron silang sinuportahang isang party list, automatic na, meron silang napakaraming upuan dyan sa House of Representatives. kalimutan. Hindi lamang sa INC naman naliligaw yung mga kandidato. And tulad ng kwento ko, ng mga nakaraan, nasaksihan ko, paano niligawan, paano hiningi ng isang Senator Amy Marcos ang bendisyon, suporta at endorsement ng isang Pastor Apollo Kibuloy. I think we have a kapatid here, Marlon, na Okay, sinasabi, oo. si Tama po kami. si Arged. Kung Opo. ano ang iutos ng pamunuan ng INC na iboboto, ay iyon ang iboboto ng mga member o ng mga mananampalataya. Ano ko lang wait lang, singit ko lang kasi maraming nagme-message sa atin, kaugnay doon sa mga vlogger, no? Sa mga datihan na dito sa PH Update, di talaga tayo sumasali sa mga ganyang klaseng problema, no? Kung merong naglipatan ng bakod, hindi tayo sumasali. Yung respeto sa bawat isang mga desisyon ng mga vlogger na yan, rinirespeto natin lahat sila, wala tayong kaaway, hindi naman tayo inaaway, hindi rin natin sila aawayin, no? Ganyan lang, focus lang tayo dun sa issue. No, tinatanong nila kung ano daw ang masasabi ko dito sa isang vlogger na to, kesyo ganito, kesyo ganyan. Hindi natin pinapasok 'yon kasi pagka ang dami na natin problema, di nga natin malaman kung paano panalunin yung mga kandidato. Di ba? Pagka papapay pa natin po problemahin yan. Baka isa pa yan sa pinapakawalan ng administrasyon. Gusto nilang kung ano-anong pag-usapan nitong mga vlogger na to para hindi maitulak itong mga individual kagaya nitong si Congressman Dante Marcoleta. No, pero meron naman vlogger na tinututukan yung mga issue na yan. Punta na lang kayo doon. Pero ang atin dito, kilalanin natin kung sino yung mga dapat natin suportahan. Malapit na ang eleksyon, no. Yan, mabilis na lang yan. Oktubre, Nobyembre, Disyembre, yun na mag-umpisa na yung bakbakan. Ngayon, tagpa-file pa nga lang bakbakan na. Paano pa kaya pagka nag-start na yung debate? Meron debate yan Meron interview. Sana tayo mapagbigyan itong mga kandidato na to. Yung mga talagang pinapaniwalaan lang naman natin. Ang hihingan natin ng interview if ever, kung papala rin, no, kung siswertihin tayo para mas makilala ng ating mga kababayan dito sa PH Update. Hindi ako sumasali sa kanilang kung ano man ang meron sila. Yung mga dealings nila sa ginagawa nila, wala akong alam, hindi ko alam kung ano mga dahilan. Yung iba alam ko, hindi pa ipokrito naman ako kung sinabi kong hindi. Minsan merong nakakakwento pero hindi na po para ako pa ang magbalita sa inyo kung ano yung napagkwentuhan. Na marami naman nung magkukwento diyan. Hindi ako sasali diyan, okay? Wag na kayo mag-message, wag na kayo magkomento about sa mga vlogger na kung ano-anong mga nangyayari ngayon. Focus lang tayo dito sa mga sinusuportahan natin. At yun kung focus tayo sa mga yan, hindi tayo makakatulong.
dito sa mga individual na to. Kasi yung mga pag-uusapan ng mga viewers natin, isi-share nila mga video about dun sa mga vlogger na yun. Pero kung ifo-focus natin yung kung paano natin ipapakilala, paano natin na ibibigay sa mga viewers itong mga kandidato na to, mas makakatulong ho tayo para makapagdesisyon na mas maayos yung mga botante sa 2025 midterm election. Okay? Okay, tapos na ho tayo doon. Wala na. Susunod na video, uunahin kong sasabihin yon para matapos ko na, matuldukan ko na yan. Hinihingi ko lagi yung punto de vista natin. Hindi ako magbibigay ng ganyan. Sabi ko, di ba? Mm. Kung ano yung listahan, yun yung susundin. Okay. Naging hindi sikat ang term eh. I think also ma-offend sila dun sa term na sikat. Or mas nagkaroon ng awareness sa existence naman ng KOJC group. Mula nung nagkaroon ng issue ang Seminay, nagkaroon ng mga pananakop ang masasamang tao sa Kingdom, sa KOJC Correct. compound. Nagkaroon ng awareness na may KOJC. I believe also KOJC, they do block votes. Alam Correct. ko. Alam ko din. Ano eh. So hindi most lang probably masyado- around that number of members siguro, ganun din no? Siguro. Ano lang talaga eh. It's Marami hong nagmamano dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Pagkapanahon ng halalan, marami hong politikong nagmamano sa kanya. Kung paano ho sila nagmamano dito kay Ka Eduardo Manalo, ganun din ho ang pagmamano nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, sa pagkaakala nila na hindi sila magmamano o sana wag naman, no? Ito ano lang to, kumbaga pwede natin sabihin wildest imagination. Yung hawak nila si Pastor Kibuloy, gamiting leverage para yung kandidato ng administrasyon, yung kargahin nitong, wag naman sana. Wag naman sana. Talagang meron ho silang ganun. Ano lang naman yung kumbaga, yun ho, yung kakalungkot natin, kaya talaga minadali yan si Pastor Kibuloy. Siguro, hindi ako sigurado dito. Posible, hawak nila lahat ng gusto nila, di ba? Pwede nilang kausapin anytime si Pastor Kibuloy. Dahil yan ho talaga ang sinusundan ng mga miyembro, di ba? Hindi ho natin alam kung ano yung mga susunod na mangyayari. Pero pagkakaalam natin dito kay Pastor Apollo Kibuloy, meron tong prinsipyo at paninindigan niyang mamanayan, no? Kahit anong panggawin nyo dyan, yung kanyang prinsipyo, hindi nyo mabibili yan. Hindi natin alam kung anong susunod na mangyayari. No? Ngayon, ito lang nakikita natin, surface level lang tayo. Pero doon sa, kung nasaan itong si Pastor Apollo Kibuloy, doon sa main ng INC, marami hong nangyayari ngayong mga panahon na to. Maraming pag-uusap doon sa pinakailalim. Nakikita lang ho natin yung surface level, yung mga nagpapile ng kandidatura, pero behind the curtain, marami ho tayong hindi nakikita dyan. Ang magagawa lang natin dito, pakinggan itong mga mahuhusay na idolo natin. siguro mas kilala lang ang INC. INC. Tapos hindi very vocal ang Ayun. iba pang Oo. religious group. Oo. Kung meron man iba pang religious sectors na hindi bukod sa INC at KOJC, meron pa mga iba na maglalabas din ng kanilang listahan. Siguro kung hindi man solid na susundin yun ng kanilang miyembro. Tsaka yung JIL, alam ko meron din ho silang ganyan. Kung sino yung i-endorso nitong si Brother Eddie Villanueva, susuportahan ho ng karamihan sa mga member. Hindi siguro kasing solido ng INC at KOJC, pero meron din ho silang ganun kasi isa din ho sila sa mga pinupuntahan ng mga politiko. Yung El Shaddai, nandyan din ho yan. No? Dating pinupuntahan ho nila lahat yan. No? Pagkapanahon ng eleksyon. Pero itong si VP, consistent lang. Eleksyon, hindi eleksyon. Basta merong buwan na talagang bibisita siya dyan sa mga religious. Sigurado tayo, majority ron ang tutugon at susunod doon sa inire-recommendang kandidato ng kanilang mga religious group. Alam mo, tama ka rin dyan. Kasi yun nga, ang pinaka-vocal din naman sa black voting, pagsabi na nagpa-practice sila ng black voting, is Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Pero Meron meron, talaga may history. Nasa kasaysayan. actually, Marlon, merong mas namumutawing tanong na kailangan nating ipahayag dito, no, Marlon? Merong KOJC, merong INC. Nasaan? Sige, nasaan ang simbahan? Nasaan ang Pero bago simbahang yun, katoliko bago yun sa lahat ng ito? Bago yung banggitin ko muna. Natandaan mo, nag-cover tayo ng Leaders Forum Na religious group ang na mga attendees. religious group ang attendees. And wag natin maliitin yung mga yun.
Oo. Kasi may mga kani-kanila rin silang congregation, may kani-kanila silang miyembro na pwede ring magdikta ng kani-kanilang boto. Regardless kung gaano sila karami. Pero nasisiguro ko majority, kung sino man ang susuportahan ng kanilang pinuno, ay susuportahan nila Bababa. ng walang bahid at pagdududa at pag-aalilangan. Oo. Game, balik tayo dun sa Ano kaya ang number one qualifications ng mga religious group ngayon, Marlon? Kasi Yung tignan ano, yung nandyan ng INC, nandyan yung KOJC, yung pinakamalaking religious group sa ating bansa, Katoliko Romano. Ano kaya ang tayo nila sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa? Yun, curious din ho tayo. Balikan natin yung tanong, game, madam, mo, game. ang Catholic or simbahang Katoliko, Marlon, hindi natin nararamdaman sa mga panahong ito. Wala eh. Ni Correct. walang nagsasalita tungkol sa Wala eh. kaguluhan. Pero Oo. Marlon, in 2022, Oo. sila, so syempre in 2022, kandidato noon si Bongbong Marcos, Oo. di ba? Mhm. Nagpahayag sila ng kanilang ng kanilang saloobin Mm. bilang isang biglang nawala. Bakit ko na-delete, Marlon, kung Na-delete mo ba? nasaan? Hindi, ayan, nakita ko na. Oo. Wait lang po. Medyo nawala tayo. Mag-greet ka muna dyan, Marlon. Ayun! Ito yung pinaka-perfect timing para magpunta ho kayo dyan sa page niyan nitong si Third Floor para alamin nyo kung ano sinabi ng Romano Katoliko. Dyan sa ano na yan, dyan sa kanilang statement kaugnay dito kay Marcos Jr. noong 2022 presidential election. Kung hindi nyo po napanood ng video na to, kung nabitin ho kayo, punta ho kayo kay Third Floor. Kung hindi nyo pa napanood ng video nito, kung gusto nyo panoorin, i-click nyo lang ho. Pero I strongly suggest na panoorin nyo ho ng sabay para mas, di ba, mas masaya pagkasabay yung pinanood. Mas dalawang mata, isang cellphone na gano'n. Tapos sabay din yung sounds. Maraming salamat ho mga kababayan. No? Maraming salamat. No? Grabe yung pagmamahal, yung views, yung pagsishare, yung mga puso, mga member. Maraming salamat to. Maraming salamat. Wala naman akong ibang masasabi dito kundi pasasalamat sa lahat ng sumusuporta sa mga ginagawa natin dito sa PH Update. Ibang klase. No, yun lang ho mga kababayan. Maraming salamat. Kung di nyo pa napanood to, click nyo lang. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Let's go!